Cancer, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading ngayong May 6 to 12, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages, and thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong 3rd anniversary promo ngayon, 25% discount sa tarot reading services pag nag-book kayo from May 2 to 15, 2024. Okay, so yung link nasa description at sa pinned comment, paki-check nyo na lang. Let's see energies ng mga Cancer ngayong May 6 to 12. Okay, first house, Virgo and Neptune. Uy. So, maaring ngayong week na to, you will focus on yourself, yung kalusugan mo. Maaring meron ka ring mga creative ideas about your work, about your job. Maari ring mas magiging ka ngayon, organize, no? Sa sarili mo, sa bahay, may mga decluttering kang gagawin. Some of you, maari ring mas magiging conscious na sa kalusugan nyo, no? Magte-take kayo ng mga vitamins, or may mga routines kayo na gagawin na kung saan makakapagpabuti sa inyong kalusugan. Maging physically fit. Ay, magja-gym na kayo, magja-jogging na kayo, mag-exercise na kayo. Neptune is also about your abilities, your psychic abilities. So, maaring iba sa inyo, mas lalong magiging on point ang inyong psychic abilities ngayon, yung inyong kutob, yung inyong pakiramdam, spiritual energies. Some of you naman, pwedeng mas magiging, i-hone nyo yung talents and skills nyo. No? Neptune is also about your imagination. So, I think you will have more creative ideas ngayong week na to. That will help you improve your life. No? Let's see your overall energy. Overall energy ng mga Cancer. 5 of Swords. I feel like you're going to be more competitive this week. Merong kayong mga ipupursue na bagong opportunities. Can be sa career, sa business, sa investments. Pero meron kayong kailangang iwanan dito or i-end na situation. Yung iba, pwedeng yun nga, lilipat ng trabaho, nakahanap na ng mas magandang opportunity. So, pwede kasi yan na lilipat ng trabaho pero magpapaalam ka ng maayos dun sa previous job. Pero yung iba sa inyo, mag-e-wall, yung tipong bahala na, alis na lang kayo ng ganon. Pwede kasi hindi naman maganda yung pamamahala, no, ng iiwanan ninyo, ng ipupursu. Kaya doon kayo sa ipupursu nyo na bago. Mas maganda yung management, mas maganda yung opportunities. And I also see, some of you, pwedeng meron ditong some sort of betrayal sa isang relationship mo, sa isang tao. That will magre-resulta yan sa ending ng inyong relationship. Let's see your challenge. The 3 of Wands and the 2 of Pentacles. Ang challenge nyo rito is yung growth, no? Yung pag-unlad. Kasi pwedeng yung iba sa inyo, nahihirapan kayo na mag-multitask. Nahihirapan kayo na maraming pagsabay-sabayin para marami kayong ma-accomplish. Kasi hindi naman yan lahat kaya mong ibigay yung best mo.
isa lang dyan yung talagang matututukan mo. So, if you are into this situation na may mga pinagsasabay-sabay ka sa ngayon, siguro wag masyadong madami para mas matutukan mo yung mga importanteng bagay. I also see some delays sa mga ipupursue mo. Can be delay sa work, delay sa business, delay sa flight, travel. Your opportunity, the Fool. Yes, you have the opportunity to start something new talaga and to be free. Freedom. And with the Nine of Pentacles, this is financial stability. So, kung talagang gusto mong mas mapaunlad pa yung situation mo ngayon, it's time to take some risk. Kailangan mo nang, kumbaga, sumugal sa buhay, sumugal sa trabaho, sa career, para mas maging successful ka. Kasi I see you, may opportunity sa'yo na maging malaya Maging malaya sa isang limitasyon sa career mo, sa business, or even sa relationship. You can do things on your own. So, this is pagiging independent. Your blessing. The Six of Swords. Ang blessing dito, you are moving on. You are moving forward to a new direction. Mas maganda. Mas maayos. So, I feel like umaalis ka sa isang sitwasyon na masyadong toxic na because of the competition. At dumarating na dun sa point na kailangan na ninyong magsiraan para lang mas makaangat sa iba. Alam niyo yun, ganon. Kahit na, halimbawa, kaibigan mo, pero kakompetensya mo siya sa trabaho, sa business, darating yung time na magsisiraan kayo para makaangat ang isa. At yun yung iniiwasan nyo na. So, Page of Pentacles, definitely a new beginning for you. Parang meron ka nang iniiwasan. Umiiwas ka na, umaalis ka na, lumalayo ka na sa isang conflict na hindi na nakakatulong sa'yo. It can be a toxic situation. At mas nagpo-focus ka na maging ikaw lang, independent. Oo. So, parang gusto mong umalis sa isang toxic environment sa trabaho. Nagtayo ka ng sarili mong business. You are self-employed. You have your own money, ikaw yung boss mo. You are your own boss. So, therefore, meron kang independence, meron ka ring freedom. You have the resources that you need. You also have the energy. So, marami kang energy. Mas malakas ang iyong pangangatawan this week, lalo na kung gaya ng sinabi ko kanina, kung magpo-focus kayo sa inyong health, you will do more activities, movement, pag-exercise. Oh my God, self-reliance. What did I tell you? Magiging independent. Some of you, meron kayong i-mentor, tutulungan, i-share nyo yung knowledge, yung skills ninyo sa iba. Meron din kayong accomplishment. Some of you, maaring will get into yung camping, pwedeng hiking, yung mga activities with nature. Yan yung makakatulong sa inyo. Para mas lalo kayong ma-inspire. Passion. Light up your life by honoring your deepest desires. Ayan, yung deepest desires. Ano ba talaga yung gusto mo? Sa totoo lang, mahirap sagutin rin yan Ano yung gusto mo sa buhay? Ano yung gusto mo? 'Di ba? Tapos pag napaisip ka, ano nga ba yung gusto ko? Yung iba, sasabihin, gusto ko ng pera. O tapos, anong gagawin mo sa pera? Alam mo yun, parang wala namang fulfillment kung pera lang. Kasi pera is just a tool. Gamit lang yan ang tanong is, how are you going to spend the money? Doon ka makahanap ng fulfillment. Reassess. You are reassessing your situation. Kung masaya ka ba? Kung ano yung estado ng buhay mo ngayon. You have the right to change your mind. Maari kasing iba sa inyo nakapag-decide na, meron na kayong mga nagawa. But there are times na
Pag na-realize mo na, teka, mukhang mali ata, hindi ata maganda yung diskarte na yon or yung decision ko na yon, you have the right to change your mind. Lalo na kung wala namang ibang masyadong maapektuhan at magagawan mo pa rin naman ng paraan once na baguhin mo yung decision mo. Okay? So, that is your reading, Cancer. Thank you so much. Bye!